Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na ministro ng relihiyon sa Pilipinas. Papaano niya naitatag at napasikat ang dating daan? At totoo bang chinerve niya ang staff nilang si Daniel Veridiano ng 2 beses? O sinisiraan lamang siya upang mapabagsak ng mga natalo niya sa debate? Kilalanin natin si Brother Eli Soriano. Tara alamin natin sa history. Lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Ipinanganak si Eliseo Fernando Soriano o mas kilala bilang Brother Eli o Ka Eli noong ika-4 ng Abril 1947 sa syudad ng Pasay sa Manila. Ikapito siya sa 8 anak nina Triunfino Soriano at Catalina Fernando. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho noon bilang isang foreman para sa isang engineering company, habang ang kanyang ina naman ay housewife. Ang kanyang ina at ama ay parehong mga miyembro noon ng Church of God. Noong bata pa si Brother Eli, sobra-sobra umuno ang pagiging mahiyain nito at ayaw na humaharap sa ibang tao bukod sa kanyang pamilya. Tuwing magkakaroon sila ng panauhin sa bahay, ay tatakbo ito papasok sa kanilang kwarto at magtatago sa ilalim ng kama. At dahil sa pagiging sobrang mahiyain niya, ay na-late din siya ng pagsisimula ng elementarya. Nakumbinsi lamang siya noong dumating na ang panahon na malapit nang pumasok sa eskwelahan ang kanilang bunsong kapatid na babae, na siyang kasunod niya. 8 taong gulang na siya dito. Ngunit hindi pa rin siya excited pumasok ng eskwelahan gaya ng ibang grade 1 na estudyante dahil mas gusto niyang manatili sa bahay kaysa makisalamuha kahit kanino. Madalas din niyang tinatakasan ang pagpasok sa eskwelahan gamit ang iba't ibang paraan gaya na lamang ng isang beses na papunta sila sa eskwelahan ay sinadya niyang madulas sa putikan upang magkaroon ng rason na bumalik sa bahay at huwag nang pumasok. Nagpatuloy siya sa ganitong gawain hanggang sa pagtatapos ng taon. Sa paaralan ay nakita niyang binibigyan ng mga medalya ang mga kamag-aral niyang naging maayos ang performance sa klase. Ninais niya ding makakuha ng medalya, kaya simula noon ay pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral. Nangarap din siyang maging isang scientist. Naging consistent at pinakamataas ang kanyang grado sa bawat subject sa eskwelahan, sa lahat ng baitang hanggang sa high school. Dahil sa taas ng kanyang mga grado ay ginagawa pa siyang substitute teacher ng kanilang eskwelahan at naging president ng student council. Mayroon pa ring mga okasyon na nananatili ang labis na pagkamahiyain ni Brother Eli. Ilang araw bago siya mag-edad 17, ay inaya siya ng kanyang mga magulang na sumama sa isang congregational gathering sa lokal nilang simbahan sa Pasay. Dahil sa pagkamahiyain ay madalas tumatanggi si Brother Eli dahil mapipilitan siyang makisalamuha sa ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakapagtimpi ang kanyang ama at napalo siya, kaya napilitan na rin siyang sumama. Ang worship service noong araw na iyon ay pinangungunahan ni Church Minister Brother Nicolas Antiporada Perez. Habang nakikinig sa pangangaral ay labis na napukaw ang loob ni Brother Eli at napaluha siya. Naniniwala siyang ang narinig niyang pangangaral mula kay Brother Perez ay totoo at isa siyang sugo ng Diyos. Ang araw na ito ay siyang magbubukas ng bagong chapter sa buhay ni Brother Eli. Pagka-uwi nila ay agad siyang nagsimulang magbasa ng Biblia. Sinimulan niya ito sa Genesis at dahil sa tindi ng nararamdaman ay nagbigay ito sa kanya ng kaalaman at karunungan na higit sa kung ano paman. Ay inabot ng 12 hours si Brother Eli sa pagbabasa at natapos lamang ng 4 a.m. kinabukasan. Magmula noong araw na iyon, ay mas nanaig sa puso niya ang pagsusuri at pagbabasa ng Biblia sa pagnanais na maintindihan ang salita ng Diyos. Hindi nagtagal ay kusa niyang nilapitan si Brother Nicolas Perez at hiniling na siya ay binyagan. Ika-7 ng Abril 1964. 3 araw matapos ang kanyang ika-17 kaarawan ay bininyagan siya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Suhay ng Katotohanan, o sa Ingles ay Church of God in Christ Jesus, Pillar and Support of the Truth. Ginanap ang kanyang binyag sa Siniguelasan, Bacoor, Cavite. Itong buwan bago ang graduation sa high school, kung saan siya ang inaasahang maging valedictorian, ay napagdesisyonan ni Brother Eli na tumigil sa eskwelahan at ipagpalit ang kanyang pangarap na maging isang scientist sa pag-aaral ng banal na kasulatan ng Biblia at tila divine calling na magsilbi sa Diyos.
Sa kanyang pagnanasang makapaglingkod sa Diyos ay pumasok siya bilang isang church worker at dumalo sa klase ministerial ni Brother Perez. Ilang araw lamang matapos siyang mabinyagan sa iglesia. Naging regular na church worker si Brother Eli. Napatunayan niya na siya ay masigasig at talagang taus-puso ang pagnanais na maglingkod sa Diyos. Di nagtagal ay naging protege siya ni Brother Perez. Nagsimula siya bilang taga-transcribe at nang lumaon ay pinagkatiwalaan na siya ni Brother Perez na gumawa ng mga topic para sa kanilang serbisyo. Sa panahong nagsisilbi siya bilang isang church worker ay napansin din ang kanyang galing sa pakikipagdebate. Kaya naman siya na rin ang inaatasang irepresenta ang kanilang iglesia sa mga debate laban sa iba pang religious denomination upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya at mga turo ni Jesus. Ang mga nakakadebate niya ay mga ibang ministro, pastor at maging mga pare. Taong 1969, ipinagkaloob ni Brother Perez ang isang ID kay Brother Eli na binibigyan siya ng titulong minister. Walang ibang manggagawa ang binigyan ng ganitong titulo sa kanilang iglesia, kaya naman siya na ang pangalawang minister bukod kay Brother Perez. Kumalat rin ang usap-usapan na hinahanda na ng kanyang tumatandang guro si Brother Eli bilang kapalit niya. Naatasan si Brother Eli na pangunahan ang pangangaral o pagsasagawa ng Bible study sa iba't ibang lugar gaya ng hilagang bahagi ng Maynila at iba pang kalapit na probinsya gaya ng Pampanga. Dito ay naranasan ni Brother Eli ang ilang mga pagsubok gaya ng hirap sa pagpaparito at pagpaparoon, lalo na sa iba't ibang bayan at mga liblib na lugar. Wala silang sasakyan at madalas ay walang maayos na matutulugan o minsan ay pati makakain. Ngunit lahat ng ito ay kanilang tiniis, maipakalat lamang ang salita ng Diyos. Nagbunga naman ang kanilang hirap at nagkaroon na ng mga tagapakinig at nadaragdagan na din ang mga sumasampalataya. Ang mga kasama niyang brothers o kapatid kadalasan ay mas matatanda sa kanya. Sa mga huling taon ng paglalakbay niya sa pangangaral ay nakasama niya si Brother Daniel Soriano Razon, ang kanyang pamangkin, isang binatilyo na nagsimula bilang regular church worker hanggang sa umakyat ang posisyon bilang officer in charge sa Metro Manila Division, hanggang sa naging Vice President, Minister at naitalagang mag-assist kay Brother Eli sa lahat ng aktibidad na kanyang ginagampanan at kinabibilangan. High school pa lamang si Brother Razon ay nakakasama na siya ni Brother Eli sa mga gawaing ministerial. Si Brother Eli din ang kumumbinsi sa kanya na kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication na magpapakinabangan nila ng labis sa pagsisimula ng pangangaral sa radyo at telebisyon. Unang nagsagawa ng Bible study si Brother Eli sa Guagua, Pampanga, kung saan nagkaroon sila ng 33 na bagong mga kapatid sa gabi-gabi nilang pagpupulong. Sa probinsya ng Pampanga, unang nagkaroon ng dibisyon ang kanilang simbahan at si Brother Eli din ang naatasang magturo sa mga manggagawa sa dibisyong ito. Mayo 1975, sa hindi inaasahang pangyayari ay pumanaw ang pinuno ng iglesia na si Brother Perez. Ngunit hindi siya nagtalaga ng kanyang kapalit, isang bagay na magdudulot ng pagkakahati ng kanilang simbahan sa tatlo, at ang isa dito ay pangungunahan ni Brother Eli. Sa mahigit isang buwan ay unang pinangunahan ni Brother Eli ang mga paksa ng pangangaral upang hindi panghinaan ng loob ang mga sa pagkawala ni Brother Perez. Inaakala ng mga ibang mga miyembro na inihanda ni Brother Perez ang mga paksang iyon bago siya pumanaw. Ngunit ang ibang mga church workers ay alam na si Brother Eli ang may gawa ng mga ito. Ika-11 ng Hulyo 1975 bilang pagsunod sa patakaran ng Securities and Exchange Commission o SEC na ang General Secretary ng isang organisasyon ang kinakailangang maging temporary presiding officer hanggang sa makaboto na para sa magiging bago nilang pinuno, ay pumirma ng agreement ang Board of Trustees ng Iglesia kasama na si Brother Eli na itatalagang pansamantalang pinuno o temporary presiding officer si Sister Levita Gugulan. Ngunit di umano ay ninais ni Sister Levita Gugulan na permanenteng pamunuan ang Iglesia.
Dito na nagkaroon ng problema. Si Brother Eli kasama ang ilang mga nakatatanda at kaalyansang mga miyembro ay naniniwalang hindi maaaring pamunuan ng isang babae ang simbahan. Dagdag pa nila mismong si Brother Perez ay sinabi din ito sa ilan sa kanyang mga pangaral na mahigpit ipinagbabawal sa isang babae na pamunuan ng Church of God. Noong 1976, tumiwalag sina Brother Eli kasama ang kanyang mga kaalyado mula sa sekta ni Sister Gugulan. At sa sumunod na taon, 30 ng Marso 1977, ay iniregister niya sa SEC ang pangalan ng grupong Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, o Members of the Church of God in Christ Jesus, the Pillar and Ground of Truth in the Philippines Incorporated. Pinalitan lamang niya ang salitang suhay ng saligan mula sa salitang hedraioma sa wikang Griego na ang ibig sabihin ay ground o foundation. Naghain naman ng petisyon ang grupo ni Sister Gugulan sa SEC upang pilitin si Brother Eli na palitan ang pangalan ng grupong kanyang inirehistro, maiwasan ang pagkalito sa pangalan ng kanilang grupo sa parehong mga miyembro nito at sa publiko. Mayo 1988, pinabura ng SEC ang grupo ni Sister Gugulan at inutusan ang grupo ni Brother Eli na palitan ang pangalan ng kanilang grupo. Sinubukan pang maghain ng apela ni Brother Eli ngunit maging ang Court of Appeals ay pumabor din sa grupo ni Sister Gugulan noong 1999 at pagdating ng Disyembre 2001 ay pinal ng tinanggihan ng Supreme Court ang apela ni Brother Eli. 13 ng Enero 2004, ipinaregister ni Brother Eli ang Members Church of God International o MCGI bilang sagot sa ipinababagong pangalan nila at sa dumaraming tagasunod nila hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa kasama na ang mga banyaga. Ito na ang ginagamit nilang pangalan magpasa hanggang ngayon. Pagsisimula sa radyo at telebisyon. Mula sa mas mababa pa sa 100 na mga mananampalataya at miyembro ng kanilang simbahan ay patuloy itong lumalago dahil na rin sa pagsisikap ng grupo ni Brother Eli. Pisa ay nagsasagawa siya ng mga Bible study sa iba't ibang bayan. Kadalasan umaabot sa 3 bayan ang kanyang napupuntahan kada gabi. Mula sa pangunahing lugar nila na Pampanga hanggang sa dumayo na din sila sa iba't iba pang mga lugar sa Pilipinas gaya ng Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Bataan at Metro Manila upang magsagawa ng mga gawaing misyonaryo nila. Ngunit, sa kabila nito ay tansya ni Brother Eli na hindi sapat ang buong buhay niya sa mundo, kahit gabi-gabi pa siyang pumunta sa iba't ibang bayan upang maabot lamang ang lahat ng mga Pilipino, lalo na ang nasa malalayong rehiyon. Kaya naman naisipan niyang gamitin ang teknolohiya ng radyo. Taong 1980, inilunsad ni Brother Eli ang kanyang radio program na pinamagatang Ang Dating Daan na unang umere sa radyo sa programa ng DWWA at nasundan pa ito ng pag-ere sa iba't iba pang mga istasyon ng radyo sa bansa. Sumikat ang programa dahil sa kakaiba nitong live question and answer portion. Naimbitahan din siya sa ibang programa sa radyo bilang guest panelist sa DZBB program ng GMA Network na This is Manalo and His Genius Family, kung saan ang ibig sabihin ng genius ay God Eternal News in Universal Salvation. Di nagtagal ay naging regular guest si Brother Eli. Nagkaroon din ng iba't ibang mga panelist mula sa iba't ibang grupo gaya ng Seventh-day Adventist Church, Jehovah's Witness, Iglesia Spiritista, Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, Catholic Church, Bahay Faith, Rizalista at iba pa. Ngunit sa 3 sunod-sunod na taon ay si Brother Eli lamang ang tumanggap ng parangal na Most Outstanding Minister mula sa Genius Family at pagkatapos nito ay wala nang nakatanggap ng kaparehong award na ito. Taong 1983, ang Dating Daan ay nagsimulang ipalabas sa telebisyon. Una itong umere sa IBC 13. Noong simula ay 3 lamang sila sa production team. Si Brother Eli bilang host at bumibili ng kanilang pagkain. Si Brother Daniel Razon na kahit nasa high school pa lamang ay tumatayo na sa technical side gaya ng pagiging director, editor at iba pa. Si Sister Luz Cruz bilang executive producer, researcher at makeup artist ng kanilang grupo.
Dahil walang sponsor ang programa at hindi sila tumatanggap ng pinansyal na tulong mula sa hindi nila kapareha ng pananampalataya, ay kinakailangan nilang pagtulong-tulungan ang pinansyal na pangangailangan ng kanilang programa. Nakatulong ang pagtitinda ng lumpia at mga pampasadang jeep ni Brother Eli. Si Brother Razon naman ay nag-iipon galing sa mga ibinibenta niyang gulay mula sa palengke, pagiging disc jockey at trabaho niya bilang isang broadcast journalist nang makapagtapos na siya ng kolehiyo. Sa suhestyon ni Brother Razon ay ginawa naman nila ang Bible Exposition kung saan makakapagtanong ang kanilang mga guest kay Brother Eli na kanilang mga katanungan at sasagutin sila ni Brother Eli ng mga Bible verse mula sa Biblia. Nang lumaon ay ang panel ng mga pastor ay nakasuot na ng barong Tagalog at nagtutour na sa mga basketball court at mga auditorium sa bansa kung saan isinasagawa nila ang mga Bible expositions. Mas nakilala pa siya sa kanyang diretsahang pangangaral ukol sa pinaniniwalaan nilang pagkakamali sa ilang lokal at international na mga religious group, pati na sa kanyang pakikipagdebate sa isa pang relihiyosong grupo, pastor at iba pa. Pero hindi naging madali ang lahat bago sila nakilala at yumabong, bukod sa pinansyal na problema. Ayon na din sa kanilang website, ay kinaharap din nila ang iba pang religious organizations na ang programa ay umeere din sa IBC 13. Nang mapansin daw umano ng mga ito na nadudurog na ng programa ni Brother Eli ang kanilang mga doktrina, ay nakipagsabwatan daw ang mga ito sa management ng network at pinilit kanselahin ang program ni Brother Eli na naging dahilan upang magpapalipat-lipat ito ng network gaya ng ABS-CBN sa isang espesyal na chapter lamang, SBN 21, RJTV 29. Hanggang 2004 ay nagkaroon na sila ng permanente nilang UNTV 37. Kasama ang iba pa niyang programa na Bible Guide, Truth in Focus, Biblically Speaking, at sikat din itong Itanong Mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ang dating daan ay ang longest running religious show at dito ay naiugnay din kay Brother Eli ang salitang basa na kanyang bibigasin tuwing may ipapabasa siya na verse sa Biblia. Na-feature din ang kanilang programa sa ibang palabas sa telebisyon gaya ng Bubble Gang, kung saan gumagawa sila ng sikat na parody na tinatawag na Ang Dating Doon, kung saan ang host na si Brad Pitt ay ginampanan ng aktor na si Isko Salvador. Ang pangalan ng kanyang karakter ay ginagawang nakatatawang bersyon ng pangalan ng isang sikat na American actor na si Brad Pitt. Sa isang interview kay Brother Eli ng talk show host na si Corina Sanchez sa kanyang TV show na Balitang K noong Enero 1999, sinabi niyang hindi siya nainsulto sa parody ng comedy show sa kanyang programa dahil nakatulong pa daw ito upang sila ay mas makilala. Aktor naman na gumanap bilang si Brad Pitt ay sinabi sa hiwalay na interview na mas naintindihan daw niya ang Biblia dahil sa sense of humor at abilidad ni Brother Eli na ipaliwanag ang banal na kasulatan. Kung si Brother Eli ay nakilala sa salitang basa, si Brad Pitt naman ay nakilala sa salitang alien. Bukod sa pagiging host ay nakapagsulat din ng isang libro si Brother Eli na lumabas noong huling bahagi ng 1990s. Pinamagatang itong Leaving Behind the Fundamental Doctrines of Christ. Ito ang una at huling libro na kanyang isinulat. Kontrobersiya sa programa ng Ang Dating Daan na umere noong ika-10 ng Agosto 2004. Sinabi ni Brother Eli, "Ga ka talaga, Michael, masahol ka pa sa babae o diba yung babae ang gumagana lang doon, yung ibaba. Kay Michael ang gumagana ang itaas, o diba? O masahol ka pa sa babae na iyan. Sinabi ng lola ko, masahol pa sa babae yan. Sobra ang kasinungalingan ng mga demonyong ito." Matapos ang 2 araw ay nag-file ng reklamo sina Jesse L. Galapon at 7 pang pribadong mga tao na pawang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Sa parehong araw ay nag-file din ng hiwalay na reklamo si Michael M. Sandoval, isang minister ng INC na naramdaman umano niyang siya ang pinatatamaan ni Brother Eli sa kanyang mga sinabi. Ika-16 ng Agosto 2004, ipinasuspinde ng MTRCB ang Dating Daan ng 30 days. Nagpasa naman ng apela si Brother Eli upang ibasura ang desisyon, ngunit muling pinaboran ang mga nagreklamo. Umangat pa sa Supreme Court ang isyong ito, ngunit sa huli ay pinaboran pa rin ang mga nagreklamo kaya natuloy ang 3-month suspension. Taong 2005,
Ayon sa website ng MCGI, mabigat man sa kanyang loob ay kinailangan ni Brother Eli na umalis ng bansa dahil sa di umano'y religious persecution mula sa ibang mga relihiyosong organisasyon at iba pang opisyal ng gobyerno na pabor sa ilan sa mga ito. Sa madaling salita ay nakakatanggap na siya ng maraming banta sa kanyang buhay. Ayon pa sa isang article ay 29 years old pa lamang si Brother Eli ay nakatatanggap na siya ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa Rappler, ang pag-alis na ito ni Brother Eli ay kasunod ng mga kontrobersyang kinakaharap niya gaya ng kasong at libel na isinampa sa kanya. Isang lalaki na nagngangalang Daniel Veridiano na dating Assistant General Manager ng Ang Dating Daan ay nagsampa ng kaso laban kay Brother Eli dahil 2 beses daw umano siyang nito at sinabi pa na gumagawa din ng ganitong pang-aabuso si Brother Eli sa iba pang staff ng programa. Sa counter affidavit naman ni Brother Eli ay sinabi niyang pinagkakatiwalaan niya si Daniel Veridiano at dati itong head ng Communication Information Technology Department. Ngunit pinagtaksilan daw siya nito nang malaman niyang gumagawa ng malawakang maling paggamit ng pondo si Veridiano. Dagdag niya pa ay si Veridiano ang maraming kaso ng mula sa iba pang miyembro ng programa. Ayon sa isang article, ay nasa 14 ang bilang ng mga subordinates ni Veridiano ang kanyang inabuso. Sa mga araw naman na sinabi ni Veridiano, una ay nasa ospital daw si Brother Eli at sumasailalim sa chelation therapy, isang procedure na ginagamitan ng swero. Sa ikalawa naman ay nasa Quezon Avenue siya kasama ang isang Rico Fernandez sa isang Japanese restaurant. Taong 2015 ay ipinakita ni Brother Eli sa isang post na ang kaso ay na-dismiss na nga. Ngunit sinabi niyang mayroong higher power na namamagitan na hindi dapat. Pagsisimulang muli sa ibang bansa. Sa huli ay napagtanto ni Brother Eli at ng mga miyembro ng MCGI na isa palang oportunidad na ibinigay ng Diyos upang sa gayon ay marating niya ang iba pang mga bansa at maipakalat doon ang salita ng Diyos. Nagsagawa siya ng mga Bible expositions sa iba't ibang bansa, nakikipag-usap sa iba't ibang lahi at ano pa mang wika. Ang Dating Daan ay pinalabas sa 73 na mga bansa, karamihan sa mga libreng local na channel sa television. Sama na sa US kung saan The Old Path ang tawag dito, sa Brazil at Portugal bilang O Caminho Antigo, sa Uruguay at Spain bilang El Camino Antiguo. Kasama na din ang India, South Africa at Saipan. Mayroong mga interpreter si Brother Eli para sa mga bansang hindi sanay magsalita ng Ingles o Tagalog. Gaya na lang noong 2008 nang lumipad siya papuntang Brazil na magiging pinakamalaking ministry niya sa labas ng Pilipinas na mayroong 400 members na lokal. Sa loob ng 3 taon niyang pag-host ng mga Bible expositions at pangangaral sa ibang bansa, ay nakahikayat siya ng marami pang mga native na miyembro. Ika-10 ng Pebrero 2021 ay pumanaw si Brother Eli Soriano sa Santa Catarina, Brazil sa edad na 73 years old. Naglabas lamang ng statement ang MCGI sa kanilang official Facebook page, ngunit hindi sinabi ang dahilan at wala ding pagbuburol na nakita ang mga tao. Ilan sa mga haka-haka ay pinatay siya o di kaya ay namatay dahil sa COVID. Lalo na at kasagsagan daw noon ng COVID sa Brazil noong panahon na pumanaw siya. Magpasa hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng MCGI sa dahilan ng pagpanaw ng hari ng debate. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Brother Eli Soriano? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.